Hi everyone! So welcome back to my YouTube channel. So including Clavillas, and this is my YouTube channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please do like, share, and subscribe to my YouTube channel para updated ka sa mga panibagong videos ko. So hi everyone! So for today's video guys, is ibang video na muna yung gagawin natin ngayon kasi gusto kong makatulong sa mga electrical engineering students natin dyan. Sa mga gustong kumbaga, meron pa naman guys 2 months para sa mga magte-take ng board exam for electrical engineering. Ayan kung may mga naghahanap dyan. And then, ito naman is para sa mga electrical engineering students, first year, second year, third year, or fourth year, or you're planning to be an electrical engineering student, or kumbaga pa college na kayo ngayong pasukan na darating na June, okay? So first guys, isa sa recommend ko sa inyo, mag-invest na kayo sa books sa electrical engineering kasi ako na magsasabi sa inyo guys, yung mga nililesson sa inyo na mga magiging subject ninyo, ay mga subjects niyo guys sa electrical engineering is nahati lang yan sa tatlo. We have EE, Math, and ESAS. Itong EE, Math, and ESAS guys, dyan lang naman umiikot-ikot yung mga topics na dinidiscuss sa inyo. So, yung mga book recommendation guys is ilalagay ko na lang siya dyan sa baba, ayan. So, if gusto niyo mag-invest sa mga books, lalo na kung naghahanap kayo ng mga books, then go for it. So first guys is for electrical engineering, eto siya, ayan siya. So eto kasi guys is 1001 solved problems in electrical engineering. Eto guys is pang-iito na mga topics, ayan. So sa EE kasi guys, talagang mahirap talaga kapag hindi mo alam yung mga basics, yung fundamentals nila, hindi mo maiintindihan talaga kung ano yung tinuturo, kung ikaw mismo hindi mo talaga alam kung paano siya. So if halimbawa nahihirapan ka sa mga subjects mo, lalo na electrical engineering student ka, nagre-review ka man, or you're planning na maging electrical engineering student, ganon. Then, importante guys, isa to sa masasuggest ko sa inyo guys. Kasi, nung time na nag-aaral ako, sobrang nahihirapan ako guys. Pero, ngayon na nababasa ko na siya, naiintindihan ko na siya. Kaya nga sabi ko, kung kailan ako graduate na saka naman ako kung kailan graduate na ako, saka naman ako bumili ng mga books na ganito. Pero, hindi naman siya masyadong late na. Kaya pa naman i-clutch, di ba? So, eto siya ito sa ito na libro. And eto, ang maganda dito guys, is first, is dinidiscuss nila yung mga topics. Then, after nilang i-discuss yung mga topics, is may mga exercises kayo. At hindi lang yun, after ng exercises, is malalaman mo yung mga sagot. Tapos, yung mga sagot is meron din silang solution kung paano siya ginawa, para mas lalo mo siyang maiintindihan. So, eto yung electrical engineering guys na book. And next one naman is we have here yung ESAS. So, itong ESAS is engineering science and allied subject. Ito yung more on, meron na siyang mechanics, statics and dynamics, strata materials, engineering materials, chemistry, physics, thermo, engineering economics, fluid mechanics, heat transfer, basta all about ESAS. So yung ESAS isa din siya sa pinakamahirap. Lahat naman mga subjects mahihirap, pero si ESAS din mahirap din siya. Actually sobrang nahirapan ako nung nag-aaral ako kasi wala talaga akong books na talagang ginagawan ko ng reference. Tapos nung binabasa ko na siya, nung binubuksan ko na to, sabi ko, okay, ganun lang naman pala siya, pero bakit parang yun, alam mo ba, nagsisi ako kung kailan graduate na talaga ako kasi doon ako bumili ng mga books, doon din ako nagtalagang binasa ko siya, tapos sabi ko, okay, kailangan talagang basahin mo siya, hindi pwede na mag-rely ka lang sa kung ano yung tinuro ng teacher mo, okay, ganito, ganyan. Mas maganda, meron kayo guys reference ninyo. So, ito yung sa ESAS guys na subjects. Ito yung may recommend ko. Ito guys yung 2001 na solve problems. And ito guys is ganun din. Dinidiscuss nyo yung topics. May mga days siya. So, ito guys is day, anong day to? May mga days sila guys. Oh, ito guys hanggang chapter 23 na siya. Or day 23 kung tawagin ko siya. So, andito siya Ayan siya. So, eto makakatulong to sa inyo kasi yun nga, dinidiscuss, may mga exercises, may mga parang, yung mga tanong siya, then after nyan, ibibigay yung sagot, tapos meron siyang solution na din. So, ayun siya, ESAS. Then, next one naman guys, is meron din tayo yung engineering mathematics. Ito talaga madugo din talaga to. Etong math actually, nag-electrical engineering ako pero talagang mahina ako sa math, pero ayan siya, ako na magsisave sa inyo, sasalba ko kayo. Ayan, at yung 1001 na solve problems, engineering mathematics, pero ang nandito sa akin guys is 3rd edition. So eto makakatulong to sa inyo if talagang hirap na hirap kayo pagdating sa math, lalo na sa electrical engineering. May mga subjects sa math na talagang hindi mo siya maiintindihan kung hindi mo talaga siya talagang pag-aaralan or iintindihin talaga. Ayan siya. Tapos yun nga, same lang din siya guys, meron siyang mga topics, meron siya yung mga kumbaga questions, mga exercises. Then after nyan guys, yung sagot, then yung solution. So, talaga sabi ko, bakit kung kailan talaga graduate na ako sa kana? So, eto guys, meron kasi dito guys tinatawag na mga chapter. Like for example, may mga topics kayo sa math ninyo, sa EE ninyo na hindi mo maintindihan. Try mong i-browse siya dito. And then,
may intindihan mo siya. Ako talaga before, di ko siya naintindihan. Pero ngayon sabi ko, bakit ganon? Kung kailan ano ko siya, saka ko na siya talagang ano. Eto guys, sa math to ha. The next one naman guys, alam ko be, pagdating sa college be, ang tatamad yun na magdala ng libro. Naintindihan ko yan be, dumaan din ako dyan be, tapos na ako dyan. Ayan, eto yung isa sa mga book, mini book na may bibigay ko sa inyo be, is yung Complete Electrical Engineering Formulas and Principles. Dito kasi guys, nandito nakapaloob yung mga principles or yung mga formulas sa electrical engineering. Like for example, kasi alam naman natin mga college talagang kung halimbawa elementary to high school mo talagang malaki yung bag mo, laging marami kang dala. Pero sa college talagang minsan tatamad din ka magdala ng malaking book. Eto, palagi itong dinadala namin ng mga kaklase ko kasi dito nandito yung mga formulas and principles na kung saan halimbawa may mga i-discuss or may mga lesson man. Tapos related siya or makikita namin siya dito. Makikita talaga siya namin dito. Nakakasabay kami sa teacher namin. Then may iba kaming teacher, ginagamit nila tong maliit na book na to. Kasi may mga questions dito. Halimbawa, for example, yung mga past board exams din, nandito din siya. Ayan. So, more on ano to guys, sa electrical engineering talaga siya. Ayan. More on ano siya, yung mga electrical quantities and units, DC, theorems, electrostatics, ganyan. Basta more on ano siya electrical. Pero ito, maliit lang siya. Like, parang ano siya parang ito siya, parang ito yung kanyang mother and ito naman yung kanyang baby. Parang ganun. So, pinaliit lang siya Kaya, for example, medyo halimbawa tinatamad ka magbasa. Tapos, ayaw mo ng mga malalaki. Ito, pocketbook lang siya. Tapos, babasahin mo lang siya. And maganda siya kasi ina-explain naman niya. Ganun din. I-explain niya siya. Tapos, may formula siya. May solution siya. So, andun, maintindihan mo talaga siya. So, isa to. Kasi maliit lang siya pwede mo siyang ilagay sa bag mo. Hindi siya ganun kabigat. Ayan siya. Then, last but not the least, alam mo ako na magsasabi sa inyo, 'di ba, sa dami ng mga books. Alam ko may mga iba diyan, ayaw nila magbasa ng books kasi kahit di naman ako hindi ako fan magbasa ng books, pero kailangan kong basahin. Ganon. Ito yung pwede kong ma-recommend sa inyo, guys. Ito yung flashcards ng Ace Your Course. Ayan siya. Ang alam ko yung Ace Your Course, meron din sila iba-ibang mga courses, pero ito is electrical engineering kasi electrical engineering student nga ako. Pero graduate na ako sa electrical engineering. So, eto alam ko naintindihan ko kayo, ang daming mga formulas na kailangan mong i-memorize, hindi mo na alam saan to, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. So, ang daming mga formulas, ang daming mga terms, ang daming mga kailangan mong anuhin na hindi mo alam kung ang saan siya. So, eto meron siyang tatlo. Ayun nga. So, first is meron silang ESAs. Ayan siya So, ang gusto ko sa kanya alam nyo ba, kahit saan ko to nilalagay, pero ang gusto ko dito yung butas niya yan 'di ba? So may mga iba 'di ba kapag ganito, pag minsan may mga natatanggal na. Pero ito kahit saan ko to ilagay, hindi siya nasisira, like hindi na siya. So meron siya guys yung tinatawag natin na may tawag dito na nasa dulo ng dila ko Maganda siya, like matibay siya. Maski yung ginamit na papel sa kanya, matibay din siya. And then yung mga words, malinaw siya. Like alam mo yung alam mo yung parang ito na yung summary niya. Andito yung mga terms, andito yung mga formula, andito yung kung hindi ka fan ng reading, eto, mag-flashcards ka. Ako magsasabi sa'yo, like, kahit gabi-gabihin mo siya, basahin mo siya before ka matulog, makakatulong siya. Kasi alam nyo ba, repetition talaga. Basahin mo ng paulit-ulit, makukuha mo talaga siya, tapos isusulat mo pa siya. So, eto yung sa ESAS. Then, meron tayo yung sa EE. Yan. So, sa EE, yan. Makikita nyo. As in, meron siya talagang lalo na sa math, meron din sila mga diagram, talagang makikita mo talaga siya. Like, for example, sige, bigyan ko kayo ng mga diagram. Ganyan siya, diba? So, for me, kung parehas ko kayo na hindi fan ng reading and gusto ninyo ng talagang babasahin nyo lang siya, like may intindihan nyo, like yung halimbawa formula lang naman, yung mga terms lang naman, yung mga definition lang naman, ganun, try nyo to flashcards kasi itong flashcards makaka-help to sa inyo kasi summarize na siya, like summarize na siya ng mga halimbawa sa math, yung mga formula, definition in terms, same as ESAS and EE. So, ayun lang naman. So, sa mga electrical engineering natin dyan, ng mga estudyante, like you're planning to take your board exam, I highly suggest na eto, i-try nyo to, idagdag nyo to. Kung hindi kayo gumagawa ng flashcards ngayon or talagang kailangan nyo ng flashcards, then go for this one kasi makakatulong siya sa inyo. Ayan. Tapos, halimbawa, yung may mga nag-aaral pa dyan, ayan, or wala pang book ng electrical engineering, ito yung mga recommend ko sa inyo ng mga books. Ayan siya. Pero, ayun talaga, pinaka-close talaga sa heart ko is itong flashcards kasi kapag binabasa ko kasi siya
yung, alam mo yung akala ko hindi ko siya kayang i-memorize or hindi ko siya kayang magawa. Pero nagagawa ko siya. Like, repetition lang. Nung una nahihirapan akong intindihin siya. Pero after all, nung binabasa ko na siya, sabi ko, okay. Ayan. So, para sa akin, Biha, masasuggest ko tong books na to or flashcards na din to sa electrical engineering. Pero guys, again, meron din sila iba-iba guys. I-click nyo na lang yung link na nandyan sa baba. Tapos, once na makiklik nyo siya, hanapin nyo na lang din, babe, kung asan pa yung iba. Ayan. So, again guys, maglalagay na lang ako ng link dyan sa baba ng kung saan kayo pwedeng mag-order, ganyan, para hindi na kayo maghanap, at saka sa legit lang po, okay? So, marami na din guys ang nag-ano nito, kasi may flashcards, sobrang dali na lang niya, babasahin mo na lang siya, basahin mo na paulit-ulit, tapos, halimbawa, minsan, may time ka, kumuha ka ng paper, and then kung ano yung naintindihan mo, i-sulat mo siya, ako magsasabi sa'yo, makaka-help yan sa'yo. So, sana guys, makatulong to sa mga electrical engineering students natin dyan. If you're planning to be an electrical engineer, then go be, and lalo na sa mga magte-take ng exam this year, April, tapos August. Engineers, good luck and I'm rooting for you. Ayan, so kaya mo yan. Tiwala lang sa sarili. Ang tiwala lang din sa kung di ba kung nagre-review center ka, then magtiwala ka din sa review center mo, and then disiplina din sa sarili. Yun lang naman guys. So ayun lang naman, share ko lang sa inyo guys yung mga material sa electrical engineering ng mga nag-aaral, kasi malay nyo makahelp sa inyo. So ayun lang naman guys. So investment din to sa inyo. Okay? Kayo lang naman din makikinabang neto once na talagang ginamit nyo siya ng maayos, inintindi nyo talaga siya. So, yun lang naman everyone. So, again guys, including Clavillas, and this is my YouTube channel. So, sana guys, natulungan ko kayo makapag-decide, makapag-isip yung mga kailangan ninyo. And kung nagustuhan mo tong video na to, please do like, share, and subscribe to my YouTube channel. Pwede mo tong i-share sa mga friends and family mo or sa social media mo para naman din, halimbawa naghahanap din sila ng material sa electrical engineering. So, yun lang naman everyone. Bye! Thank you for watching!